Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Danny. Dakilang tambay po talaga ako ninyo dito sa lahat ng inyong horror channel sa YouTube simula pa noong pandemic. Libangan ko po kayo, may workman o kaya't nasa bahay. Itong kwento ko ay naalala ko lamang nang ako po ay makinig sa inyo ng SHS tungkol sa sleep paralysis, incubus at maging sa sleepwalking. Nangyari po ang mga sasabihin kong kaganapan sa ancestral house namin sa Antique. Yung pamilya po namin ay isa na daw po sa mga masasabing pinakauna o pinakamatandang angkan sa lugar na iyon at yung great-grandfather ko po ay isa daw sa mga nakipaglaban sa mga Hapon ng panahon ng World War II. So itong bahay na ito ay pinagawa nila pagkatapos ng digmaan pero nakailang beses na rin daw po nilang na-renovate. Gusto ko lang na ilahad yung history ng bahay at yung lugar na ito para nang sa ganon ay konting maliwanagan ang inyong mga tigapakinig kung bakit marami sa mga umuupa sa bahay na ito kung hindi nagbabayad ay hindi nagtatagal. Nangyari ito nung kapiyastahan at ako po ay college pa ng sandaling ito. So madaming tao sa bahay at yung 4 na mga barkada ng kapatid kong lalaki ay natulog sa kabilang kwarto at habang ako naman ay sa kwarto ni Lola natulog ng araw na iyon. May phobia po kasi ako sa dilim at hindi din ako nakakatulog na nakaswitch off ang ilaw at si Lola ko naman sanay naman sa ganong klaseng gawain. Alam niya na kahit mahimbing pa yung tulog ko tapos papatayin niya yung ilaw, ilang minuto lang ang lilipas ay magigising talaga ako para i-switch on ulit ito. So kami ng lola ko ay mahilig magbasa ng mga libro bago matulog at minsan nakakatulugan na lang namin na may hawak pa kaming mga libro. Ganyan na naging routine po namin ng gabing yun. Nagbasa po ako ng libro pagkatapos kong masigurado na nakalapat talaga yung pinto ng kwarto at nailak iyon. Ang pinto kasi sa kwarto ni Lola ay medyo nag-expand yung kahoy at kailangan mo talagang pilitin para maisara at mailak. So kung may magbubukas man, magigising ka talaga dahil pepwersahin mo ang pagbubukas. Antok na talaga ako nun at maaga pa yung gising namin kinabukasan dahil fiesta kaya't nilagay ko po yung libro ko sa gilid at natulog na. Sa kahimbingan ko ng tulog, bigla po akong nagising sa hindi malamang dahilan at medyo matagal ko po na-realize na naka-switch off yung ilaw. Tiningnan ko yung lola ko sa paanan ko kasi baliktaran kaming matulog dahil malikot talaga ako. Subali yung ulo ko naman ay nasa paanan niya at sa dulo ng higaan. Tulog na tulog yung lola ko. Tapos naramdaman ko na gumalaw ang nasa bandang ulunan ko. Sinipat ko kasi malabo yung mga mata ko tapos madilim pa. Believe me or not, Sir Red, may nakita akong hugis tao na nakatayo sa dulo ng higaan na nasa ulunan ko. Tapos nakasuot pa ito ng puting damit. Ang buong akala ko ay yung kapatid kong lalaki iyon kaya tinawag ko ang pangalan niya pero hindi siya sumagot. Doon ko na-realize na nakaswitch off yung ilaw tas hindi din bukas yung pintuan ng kwarto kaya pinanlamigan talaga ako, Sir Red. Totoo nga na kapag takot ka, minsan hindi ka makakasigaw. Dito ako makaka-relate sa ilan pang mga kwento ninyo sa SHS na ganito ang nangyari. So ang ginawa ko na lang ay bigla akong bumangon at kahit natatapakan ko pa yung paa ni Lola, lumundag talaga ako pababa ng higaan, sabay switch on ang ilaw at tinawag ko si Lola. Siyempre nagising si Lola
nung tinapakan ko siya so bigla din po siyang napabangon at tinanong kung anong nangyayari. Sabay namin tinignan kung sino yung pumasok sa kwarto namin at doon namin nakita na yung isa sa mga barkada ng kapatid ko pala yun. So nung nabuksan na yung ilaw, bigla siyang parang matutumba at inalalayan naman siya ng lola ko sa pagtayo. Ako naman, binuksan ko yung pinto at inalalayan ng lola ko yung barkada ng kapatid ko palabas ng kwarto. Napaupo ako sa higaan, hawak ang dibdib ko na labis ang kaba. Ikaw ba naman na maalimpungatan sa madaling araw at may makita kang tao na nakatayo sa ununan mo, di pa parang paranormal activity lang yung peg? So kinausap ng lola ko yung kapatid ko at yung barkada niya na tawagin na lang natin sa pangalang Julian. Itong si Julian at 3 pang barkada ng kapatid ko ay hindi na iba sa amin kasi dito lang din naman sila sa barangay namin nakatira at kasama na rin ng kapatid ko simula pa nung elementary. Palagi rin sila dito sa bahay at para nga pong nakababatang kapatid na rin yung turing ko sa kanila. Ito palang si Julian ay nag-i-sleepwalk, sabi ng kapatid ko. Maraming beses na raw nangyari na lumalabas siya sa bahay habang tulog pero ito lang yung unang beses na nasaksihan talaga namin at napatunayan yung sinasabi nilang iyon. Pero ang tanong lang talaga, Sir Red, paano siya nakapasok sa kwarto namin nang hindi kami nagising? Kung babalikan sa aking memorya, bago ako nagbasa ng libro nung gabing iyon, lapat na lapat at ako pa nga mismo ang nagsara ng pinto at nag-lock nito. Nakapagtataka lang din kasi Sir Red na nung binuksan ko yung ilaw at nung akayin siya ng lola ko palabas ng kwarto, bukas na yung pinto. Hindi rin ito nakalock. Mapapatay rin ba ng mga nag-i-sleepwalk yung ilaw kung tulog sila? Kaya hanggang ngayon Sir Red ay hindi pa rin namin maipaliwanag ang nangyari ng araw na iyon. Nagsorry naman si Julian sa amin ni Lola at hindi niya raw alam kung paano nga din siya nakapasok. Until now ay barkada pa rin naman siya ng kapatid ko at close pa rin naman namin kahit mayroon kaming kababalaghan at nais itanong pa sa kanya. Hindi ko rin po malilimutan ang kuwento o yung kaganapang ito, Sir Red. Hindi lang din pala ako ang may karanasan sa ancestral house namin. Gaya ng sabi ninyo sa isang episode sa SHS regarding sa ancestral houses, kadalasan sa mga ito ay may mga taong namatay sa mismong bahay. So dito po sa bahay, namatay yung isa kong tito na kapatid ni na Papa at isa kong lola na matandang dalaga na kapatid naman ng lolo namin, kaya siguro maraming nagpaparamdam dito. Ito po ay isa pang karanasan ko mismo sa bahay noong high school pa lamang ako. Halos lahat ng karanasan ko dito noong high school ay hindi ko alam kung dahil ba mas heightened yung emotions kapag puberty stage at nagiging medyo sensitive sa mga bagay-bagay or dahil nakapag-iimbita ang ganitong klasing mga ugali ng negative energy sa bahay. Dahil isa rin sa tinitingnan kong anggulo, Sir Red, ay yung parating nag-aaway ang mga parents ko or kung hindi man sila, sina mama at lola naman yung nag-aaway. So teenager tapos negative energy kaya feeling ko ay mas lumalakas yung mga entities na nagpaparamdam during those times. Actually ay inattach ko po sa email na ito yung layout ng bahay namin para hindi kayo malito. Pero kung sakaling hindi po ninyo maisasama sa editing, ganito po ang itsura para ma-visualize ng inyong mga tigapakinig. Yung room 1 po ay yung room ko sa story na ito at yung room 2 naman ay yung kung saan naganap yung unang story o unang karanasan bago itong kwentong ito. Kung hindi ako nagkakamali ay second year high school na po ako nito. At yung isa kong kapatid
ay pumunta sa bahay ng kabarkada niya habang yung dalawa ko naman pong nakababata pang kapatid na 6 at 3 years old nung time na iyon ay nasa labas at naglalaro kasama ng isa ko pang lola na matandang dalaga. So dalawa po kasi yung matandang dalaga ko na lola na kapatid ng lolo ko. Yung isa ay namatay na noong grade 4 pa lang ako at yung isa na lamang ang naiiwan. So galing po ako ng school noong araw na iyon and around 6 p.m. na nung dumating ako sa bahay. Nakita ko pa nga po yung kapatid ko sa labas. So ako naman, dumiretso na lang sa loob ng bahay hanggang sa na-realize kong wala pa pong tao doon at hindi pa pala nakakauwi galing trabaho si Papa at si Mama naman na galing ng school. Yung pinto po namin sa main door ay kailangan ding ilapat ng maayos para lang maisara. Tapos maingay kapag bubuksan na kasi kailangan mo talagang pwersahang itulak para lang ma-open. So nung nakapasok na ako ng bahay, sinarado ko po ng maayos yung pinto at hindi ko po binuhay o hindi ko switch on yung ilaw doon sa sala kasi medyo maliwanag pa naman nung oras na iyon. So ang ginawa ko, dumiretso ako sa kwarto which is first na kwarto sa ground floor. Nilapag ko lamang po doon yung bag ko sa silya and then hinubad ko na yung necktie ko habang nakaharap pa rin sa nakabukas na pintuan ng kwarto. Sa tapat po ng kwarto ko ay ang dining area at may daan din papuntang kusina sa gitna ng dining areang iyon at meron din pong isa pang kwarto. So habang hinuhugot ko yung necktie ko sa pagkakabuhol, napansin ko po na may dumaan sa harap ko at parang papunta sa kusina. Medyo nagulat ako noon kasi parang ang bilis lang niyang dumaan. Pero nakita ko yung suot niya ay stripes na t-shirt na pula at blue pero hindi ko po nakita yung pang ibaba niya. Yung tangkad niya ay parang ganun sa kapatid kong lalaki na naglalaro lamang dun sa labas. So dumungaw ako sa labas ng kwarto at tiningnan yung hallway na papunta sa kusina pero wala pong tao. Switch off pa rin ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay except sa kwarto ko. Ne? Tinawag ko si Lola. Nene po kasi yung nickname namin sa kanya. Pero wala pong sumagot. Ang naisip ko, kung pumasok sila, dapat narinig ko na sana kasi sila na maiingay yung dalawang kapatid ko na mga iyon at isa pa, dapat pati yung pagbubukas ng pinto ay madidinig ko. Marami na po akong karanasan by this time kaya alam kong baka borders namin po yung pumunta doon na hindi pa nagbabayad ng renta. So dali-dali kong sinarado yung pinto ko tapos naupo na lang po ako sa kama at hinintay na pumasok yung mga kapatid ko at si Lola bago ako lumabas ng kwarto. So itong next na karanasan ko ay hindi ko naman din po sure kung anong year pero high school pa ako nito. Yung kwarto ko po ay na-mention ko na sa first na kwarto sa ground floor. 2-story po kasi itong bahay. So bali yung layout ng bahay namin kapag sa labas ka at nakaharap sa bahay namin, yung gate po namin ay nasa bandang left side and then pagpasok mo, pwede kang dumiretso pero ang tutunguhin o tutumbukin ng daan na iyon ay ang bodega sa gilid ng bahay. Kapag papasok ka naman sa loob, maglalakad ka pa papuntang right para sa main door. So yung nangyari po ay ganito. Yung table ko ay nakaharap sa bintana mismo at gumagawa kasi ako ng assignment that time. Nakasarado na po yung bintana ko pero nakahawi yung kurtina kaya medyo maaaninagan ko ang labas dahil maliwanag pa yung street lights. So habang tuloy-tuloy ang paggawa ko ng assignment, ewan at na-magnet ako sa labas ng bintana. Doon ay napagtanto ko na parang merong anino. Yung direksyon po niya ay lumakad papunta ng bodega namin
So hindi ko na lang pinansin kasi baka mamaya yung katiwala lang pala namin iyon sa bukid kasi pumupunta talaga siya minsan sa bahay kahit na gabi na. Umaga na rin siya bumabalik sa bukid. Sumakaraan ng ilang minuto, bigla ulit akong napatingin sa bintana kasi yun nga'y may dumaan na naman. Papunta naman siya sa gate. So medyo nagtaka na ako at medyo kinabahan kasi yung anino ng taong iyon ay para ng mas malapit sa bintana ko. Kaya matik, ang pumasok sa isipan ko ay hawiin ang kurtina at lumayo sa bintana. Next night, and this time medyo maaga-aga. Tinatamad akong gumawa ng assignment noon, eksaktong katatapos lang din ng dinner. So humarap muna ako sa salamin at nag-iinarte. Kilay-kilay parang ganon. Yung salamin ko ay nakaharap sa bintana so makikita talaga yung bintana habang nakaharap sa salamin. Tapos nakahawi pa rin naman yung kurtina ko. Bigla ko na naman pong naaninag yung anino na naglalakad galing bodega na direksyon papuntang gate so natigilan ako at nakiramdam. Mabilis lang talaga yung pagdaan ng anino kaya medyo hindi rin ako sure kung nakita ko po ba talaga kasi reflection lang ng salamin ko siya nakita at medyo busy ako sa pagkokolorete. So yung ginawa ko, mas nakiramdam at tiningnan ko yung bintana sa pamamagitan ng salamin. At nabigla po ako dahil talagang bumalik po yung anino at naglakad na naman papuntang bodega. By this time ay dahan-dahan na ang paglalakad niya na animoy sinasadya niyang magbagal para mapansin ko ng tuluyan. Bigla akong tumayo at tumakbo papalabas ng kwarto diretso sa isa pang dining area namin kasi may malaking bintana din doon na makikita mo ang bodega. Malakas ang loob ko nung sandaling iyon kasi naroroon sina mama at papa sa dining area. Binuksan ko kaagad ang bintana at hinintay ko talaga na magdaan yung tao pero wala po akong nakita. Nagtanong pa ako kay Papa kung naroroon ba yung katiwala namin sa bukid pero sabi niya ay wala daw at si Nene naman ay nasa kwarto na niya kanina pa. Nung nagtanong si Papa kung bakit ko binuksan yung bintana, sinabi ko na lang na akala ko ay may dumaan sa harap ng kwarto ko. Pero wala naman talagang tao. Simula noon na hindi ko na po hinahawi yung kurtina ko sa kwarto lalo kapag sumasapit ang gabi. Iniipit ko po yung kurtina sa table ko para hindi liparin ang hangin ng electric fan at para hindi ko na rin po makita yung anino sa labas ng bahay. Meron din po akong nakita na minsan isang bata at isang parang anino naman sa second floor ng bahay. Nagka-sleep paralysis na rin po ako sa mismong kwarto ko. Ito po yung mga karanasan ko na nagbigay ng matinding hilakbot sa akin noong nakatira pa po ako sa ancestral house naming iyon. Yung iba, mga simpleng paramdam lamang pero parati pong topic ng kwentuhan namin yung mga paramdam at karanasan namin sa loob ng bahay. Katulad na lamang ng naramdaman o experience ng aking lola. Itong lola kong ito ay yung nanay ni Papa. Sobrang lakas ng pakiramdam at mukhang medyo bukas ang third eye niya. Tawagin na lamang po natin siyang si Lola Ning. Nung bata pa po kami, kapag may okasyon at medyo punuan yung bahay sapagkat umuuwi ang lahat ng mga tita at tito ko, kaming magpipinsan ay natutulog sa sala na magkakasama. Parati niya kaming pinagsasabihan na wag daw matulog sa gawing haligi ng bahay sa harap ng room 1 kasi may babae daw dyan na nakatayo parati at mukhang galit sa amin. Iisa-isahin ko po, Sir Red, ang mga karanasan ng dalawa kong lola sa bahay. Ang kwarto po ni Lola Ning at ni Lolo dati ay nasa room 2.
Dati daw po kapag medyo maalinsangan at medyo hindi pa masyadong madilim, binubuksan po ni Lola Ning yung bintana niya sa kwarto. Wala na po si Lolo nung time na ito kaya mag-isa lang po siya sa kwarto. Nung gabing iyon, medyo na busy daw po siya sa kusina at nalimutan niyang isarado yung bintana niya hanggang sa bumalik na siya sa kwarto para matulog. Medyo malalim na daw po ang gabi nun, so pinihit po niya nang pasara yung bintana ng kwarto. Nang inilabas daw po ng lola ko ang kanyang kamay doon sa grills ng bintana, ay bigla daw po merong kamay na malamig na parang humawak sa frame ng window. Sobrang dilim nung time na iyon, kaya wala din daw po siyang makitang tao sa labas. Siyempre, napasigaw siya at bigla na lamang daw po niyang ipinasok ang kamay niya mula sa pagkakahawak sa frame ng bintana. Tinanong muli namin siya kung ano yung naramdaman niya. Malamig na malamig daw ang kamay. Medyo may kataliman ang kuko ng kamay na iyon. Nakiramdam daw po siya ng ilang minuto at nung wala nang mga nangyari pang sumunod, doon na po niya hinatak pasara yung bintana at binilisan na po niya ang pagsasara nun. Ngayon nga po nakaugalian na ni Lola dahil sa experience niyang iyon na hapon pa lang isinasara na niya ang lahat ng bintana sa bahay. Ito naman po ay kwento ni Nene, yung lola namin na matandang dalaga na tinatawag naming Ne. Kararating ko lang po nito galing sa school at papasok pa lang ako ng main door nang salubungin ako ni Nene at tinanong kung kararating ko lang daw ba. Siyempre sumagot ako sa kanya ng oo dahil papasok pa nga lang din ako ng bahay. Napatanong ako kung bakit kasi akala ko ay may ipapabili lamang siya sa labas. Pero natahimik po siya at tiningnan ako ng medyo matagal at biglang sinabing, kung kararating ko lang daw, sino daw yung nakita niyang tumatakbo papalabas ng banyo kani-kanina lang? Nakapalda din daw ito ng kulay pula. Yung uniform ko po kasi nung time na iyon ay pula na skirt at ako lang po yung may ganun na uniform sa bahay. Kasi nga, bata pa yung mga kapatid ko. Kinilabutan talaga ako sa sinabing iyon ng aking lola pero iginiit ko na hindi kaya't namamalikmata lamang siya subalit tiniyak niyang hindi. Nung araw na iyon ay hinintay ko po ang pagdating ni na mama at papa bago ako lumabas ng kwarto. Sa mga panahong ito, yung kwarto ni Nene ay nasa room 3 na malapit sa laundry area. Sa labas ng kwarto na ito ay may malaking Indian mango na puno na parati pong rumarami o kaya ay talagang mabunga. Malalim na yung gabi at sakto nung sandaling iyon ay nagka-cramming na ako sa mga assignments na ipapasa lahat kinabukasan. Biglang sumugod si Nene sa loob ng kwarto ko at nagtatatalak sa inis. Tinanong niya ako kung bakit daw gabing-gabi na ay lumabas pa ako at nagtatatakbo pa balik-balik tapos sinusudsud ko pa yung takong ng sapatos ko sa lupa. Naguluhan ako sa sinabi niyang iyon dahil alam ko naman sa sarili kong hindi ako umalis ng kwarto at dahil meron nga din po akong kinakraming nung araw na yun. Tinitigan lang ako ni Nene bago lumabas ng kwarto. Hindi naman na din po bago sa kanila yung mga paramdam na ito kasi dito na sila naglagi sa bahay na ito pagkatapos ng World War II. Sa katunayan, misteryo pa rin pong maituturing sapagkat nakailang beses na pong napabendisyonan ng bahay, gayon din ang pagre-renovate pero bakit ayaw pa rin umalis ng mga boarders namin? Kung sana lang talaga nagbabayad sila ng renta imbes na manakot. More power sa inyo Sir Red at sa buong team
At sana'y wag po kayong magsasawa na magbahagi ng mga kwentong katatakutan dito sa inyong YouTube channel.